Mapagpalang araw po sa ating lahat. At simulan po natin ang ating gawain sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa awit 117. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na bukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Saglit po tayo manalangin. Panginoon Lord, maraming salamat Lord sa araw binigyan sa amin ngayon Lord. Maraming salamat Lord sa pagpapala Lord sa binibigay niyo sa amin sa araw-araw Lord. Lord, we thank you Lord sa privilege Lord na binigyan niyo sa amin Lord na kahit may ganitong pangyayari Lord, we can still praise you Lord God sa kahit saan man kami naraw Lord. And Lord, I pray Lord na mapupurihan namin yung ngalan mo ngayon Lord. And ikaw lang Lord yung may taas namin sa pang-araw-araw namin Lord. Lord, we thank you Lord for all Lord. And we thank you and we love you. We give you back all the blessing Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi po ako nagkakamali na ito ang huling Sunday ng ating lockdown period. So, alam ko lahat tayo looking forward na sana next Sunday magkita-kita na tayo at sabay-sabay na talaga tayo makakabanambahan physically. But for now, inaanyayahan ko ang lahat na magbigay kapurihan sa Panginoon kung nasan ka man. Nagkakaroon tayo. Ilagin natin ang pamilya sa salamat, ng kalawian, at patang na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Mali ba natin bigyan ng malakas na palakpak? Lord, salamat sa pagbibilang mo, Lord. At patuloy na niawit, patuloy namin pagsisigawan ang pasasalamat at kadakilaan ng iyong pangalan.
papurihan ka, para pasalamatan ka. At patuloy kami aawit, Panginoon. Patuloy namin pagsisigawan ang katapatan mo sa bawat isa sa amin, Diyos. Salamat sa tapat mong pagmamahal sa kanila at hindi pagiging tapat ng aming mga puso. Tapat ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Kaya dapat lamang na sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsama. Kapag mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pa sa'yo'y iaalay. Bukas, noon, ngayon,
lalo ngayon, O Diyos. Higit lalo sa mga sitwasyon ngayon, Panginoon. Mas lalo kami, Panginoon, nagkakaroon ng fire to worship you, Lord. Pagsigawan, Panginoon, ng kabutihan mo, Lord. Kaya, O Diyos, hindi nagigigil, Panginoon, na kabutihan ka. Ay taas ang iyong pangalan, O Diyos. Ngunit ng Panginoon ang iyong dakilang pangalan. Walang hanggan, nagkakatan, sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, at habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Itintas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, nagkakilang mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, nagkakatan, sa buhay ko'y lagi mong lahat. At narito dahil sa biyaya mo, at habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Liligtas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Liligtas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Liligtas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa tayo hihirap ngayon, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Liligtas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Amen. Panginoon, tunay nga, Lord, na hindi mapapantayan ang kadakilaan ng pagmamahal mo sa amin. Hindi mapapantayan, Lord, ng kahit anong uri ng pagmamahal, ang pagmamahal na binibigay mo sa amin, O Diyos. Kaya patuloy kami na awit, Panginoon,
namin inataas ang aming mga tinig sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, Diyos. Lahat ay mga pusong nagagalak, pusong nagpapasalamat, pusong nagpupuri sa Panginoon, ay hindi mapapagod na itaas ang pangalan niya. Sa pamamagitan ng ating mga tinig, nasan ka man ngayon, hindi ka makikigil. Dahil dakila ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo pipiliin ang pag-awit at pagsamba sa Kanya. Patuloy namin ang awit. Pupurihin ka sa awit, nagtataas ang aking tingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa langit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ngunit sa Panginoon, sa iyo ang mabuting pagsamba sa mahal na aming Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-usapan po natin ang work of Christ sa ating buhay. Sa nangyayari po sa ating mundo ngayon, ano po ba ang pakialam ng ating Diyos? Tayo po bang mga Kristiyano ay dapat o hindi dapat na mabahala? Ano po ba ang dapat natin gawin o ugaliin sa panahong katulad nito? Glory in suffering. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Punta po tayo sa aklat ni Pedro sa 1 Peter 4:12-13. Sabi dito, "Dear friends, do not be surprised at the painful trials you are suffering, as though something strange were happening to you." 13, "But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." Sa Tagalog, sa unang Pedro, Kapitulo 4, mga talatang 12 hanggang 13. "Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. 13, "Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan." Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat sa inyong mga salita na siya namin patuloy na nagiging gabay at patnubay sa aming buhay bilang inyong mga anak o hinirang. Gabayan po ninyo kami sa panahong ito na kung saan kami ay kumakaharap sa isang matinding pagsubok o problema sa aming mga buhay, Panginoon. Mahayag nawa ang inyong kadakilaan sa aming mga buhay sa kabila ng aming pagtitiis bilang inyong mga anak. Salamat po, purihin kayo at dakilain sa aming mga buhay. Sa lahat ng ito ay binabalik namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. So, ang unang sulat po ni Pedro ay para sa mga mananampalataya na tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa gawing hilaga ng Asia Minor. Pangunahing layon ng sulat na ito ni Pedro ay ang magpalakas ng loob ng mga mambabasa na dumaranas ng matinding pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya.
ipinagunita sa mga mambabasa ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sinabi niya na ang kamatayan, muling pagkabuhay, at pagbabalik ng Panginoon ang magdudulot sa kanila ng pag-asa. Sa liwanag ng katotohanan ito, dapat namang nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan pagkat natitiyak nilang ito ay isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Bukod dito, sila'y gagantimpalaan sa araw ng mahayag na ang ating Panginoong Hesukristo at kalakip ng pampalakas ng loob sa panahon ng ligalig. Pinayuhan din niya ang kanyang mambabasa na mambuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. So ayan po ang bumubuo o buod ng mga sulat ni Pedro sa sinabi sa talatang ito, glory in suffering. Balikan po natin. Una, sabi yan, dear friends, do not be surprised, diba, at the painful trials you are suffering, as though something strange were happening to you. Diba? So Peter assures us that problems are normal as Christians. So, normal lang sa mga Kristiyano ang pagkakaroon o dumaan sa mga pagsubok o mga problema. Every time you solve one, another one is waiting to take its place. Na sa tuwing matatapos mo ang isa na pagsubok, tiyak may kasunod ulit na isa pa. So, parang ganun sinasabi. Kasi nga, problems are normal as Christians. Kahit naman di mga Kristiyano, lahat ay may problema. Pangalawa, doon sa talatang iyon, sa 1 Peter 4:12-13, sa verse 13, sabi ni Pedro, but rejoice, yan, that you participate in the sufferings of Christ. Jesus also warned us that we would have problems in this world. Sa John 16:33, sabi dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Yun ang sabi ng Panginoon sa John 16:33. Sa Tagalog, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan, sabi ng ating Panginoong Yesus. So, pangatlo, so that you may have overjoyed when His glory is revealed. Sa 1 Peter 4:13b, natagpuan po natin yan. Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Tumutulong siya sa mga nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi niya binibigo. Ayun ang pangako ng Panginoon. No? Kaya sabi nga sa verse 13 ng 1 Peter 4, you may be overjoyed when His glory is revealed. Problems actually forces us to look to God and depend on Him instead of ourselves. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 1:9, indeed in our hearts we felt the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves but on God who raises the dead. Sa Tagalog, akala namin ay dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili kundi sa Diyos na muling bumubuhay
sa mga patay. So, God uses problems or sufferings to draw us near or closer to Him. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok, problema o suliranin upang mas lumapit at kumapit tayo lalo sa Kanya. And when our heart is broken, when we feel abandoned, when we're out of options, and when the pain is great, we call to God. Ganun man talaga nangyayari, di ba? Tayo mismo ay malapit sa Diyos sa ating mga kabiguan. Habang pabigat ng pabigat ang ating mga pasanin, ay lalo tayong dumidikit at tumatawag sa ating Diyos. Ganun po ang nangyayari. And our intimate experiences of worship will likely be in our darkest days, na habang lalong inuuga tayo ng mga pagsubok at mga problema ay lalong humihigpit ang ating kapit at pagsamba sa Diyos. Parang kapag lumilindol, ba? Pag malakas ang lindol, malakas ang kapit natin sa ang bagay matibay, no? Para hindi tayo mabuwal o matumbang. Ganun din, no? Kaya mas mapapansin natin ang isang liwanag sa lugar kung saan ay madilim, diba? Parang ganun ang kanyang sinasabi. And it is during the suffering that we learn to pray our most authentic, heartfelt, honest to God prayers. Tumutulo pa nga yung luha natin at sipon kapag nananalangin tayo sa Diyos, kapag punong-puno tayo ng problema o kaya may sakit tayo. Feel natin yung intimacy with God, diba? Pag easy lang kasi ang buhay at ang mga problema ay parelax din tayo. Aantok-antok, hihikab-hikab. So, kasi sinabi na sa ating mabigat na problema o sa matinding pagsubok, mas lalo tayong lumalapit at kumakapit sa ating Panginoon. Hindi lang naman ako o ikaw sa kasalukuyan ang dumaranas ng mga pagsubok at problema sa ngayon. Lahat po tayo. Lalo sa kalagayan natin ngayon sa mundo, ito ay dinaranas ng lahat ng tao sa buong mundo. Maging ang mga kilalang character sa Bible, na mga tinatawag na mga mighty servants of God, ay dumanas din ng mga pagsubok at problema. Mas higit pa sa naranasan natin sa ngayon. Si Joseph, diba? Kilala natin si Joseph. God could have kept Joseph from being sold out in jail, but He didn't. So He allowed it. And what happened after? Joseph became a ruler in Egypt and saved his nation. Diba? Nung nagkaroon ng taggutom sa kanilang bayan, dahil siya nga ay napunta sa Ehipto at humingi ng tulong kanyang sambahayan na iligtas niya ang kanyang bansa sa tiyak na pagkagutom o pagkamatay. How about si Daniel? God could have kept Daniel out of the lion's den, but He didn't. He allowed it. And what happened after? Because of the lion's den experience, King Darius acknowledged the one and only true God. No? Matagpuan pa natin yan sa Daniel 6:26-27. Sabi diyan, sabi ni King Darius, I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. 27, for He is the living God, and He will endure forever. His kingdom will never be destroyed, and His rule will never end. Ayun ang sinabi ni King Darius nung si Daniel ay hindi nilapa
o kinain o pinatay ng mga leon kung saan siya ay itinapon. Sabi ni King Darius, he rescues and saves his people. He performs miraculous signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. The king then ordering the people to fear and reverence the God of Daniel. Daniel then prospered under the reign of Darius and King Cyrus the Persian after him. Diba? Nakakatuwa yung nangyari sa buhay ni Daniel. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, kilala rin tatlong yan. They were thrown, diba, into a blazing furnace. So God could have kept them, but He didn't. Diba? So He allowed it as well. And what happened after? So parang nangyari din kay Daniel, no? Sa Daniel 3:29-30, sabi dito, therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything offensive against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be cut into pieces, and their houses reduced to rubble. For there is no other God who can deliver in this way. 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. So, they were promoted, diba? Na-promote sila dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nakita ng hari. How about si Paul, diba? Si Paul na marami ng karanasan, at higit sa lahat yung karanasan niya na siya ay ma-shipwreck, no? So, God could have kept Paul from being shipwrecked 3 times. But again, He didn't. He allowed it. And what happened after? Si Paul, lagi nating marinig ang pangalan si Paul, di ba? Sa pag nag-aaral tayo ng mga salita ng Panginoon. Kasi almost half of the books in the New Testament was written by Paul. Kung doon ka ng mga 13 books sa New Testament ay isinulat ni Paul. So ganoon ang naging buhay niya, no? Pero marami siyang dinanas na pagtitiis, paghihirap, at pag-uusig sa kanyang buhay bago niya nagampanan o natapos itong mga isinulat niyang libro para sa mga Kristiyano. At syempre, malilimutan ba natin ang buhay, diba, ni Job? So God could have kept Job from a total loss, diba? Alam natin kung ano nangyari sa buhay ni Job, no? But again, God allowed it to happen. And what happened after? Alam natin nangyari, no? So God restores Job's fortunes and all that he had lost and more. Diba? Sa aklat ni Job 42 verses 10-17, makikita mo natin doon ang summarize niyan. God then restores Job's health, granting him with twice as much property as before, new children, with a remarkably long life. In the end, Job never completely gave up hope or faith in God. God as inspiration to everyone, enduring suffering of their own. Makikita natin, no, yung sa nangyari kay Job, nawala yung kanyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pero after nung kanyang suffering, ibinalik ng Diyos, no, yung kanyang nagkaroon siya ng 7 anak at 3 napakagandang anak na babae, no, kapalit. Meron siyang 7,000 sheep before. Pinalitan niyo ng Diyos doble. Sabi nga twice, di ba? Naging 14,000 yung kanyang mga sheep. Kung meron siyang 3,000 camels, ginawa ng Diyos 6,000 camels. Meron siyang 500 yoke of oxen,
oxen, naging 1,000 yoke of oxen. Meron siyang 500 donkeys, ginawa ng Diyos 1,000 donkeys. So, dinoble ng Diyos lahat ng mga nawala kay Job sa kanyang dinanas na pagsubok. So, makikita natin, God allowed those things to happen to them for a reason. Each and every one of them were drawn closer to God as a result. Hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanila, no? Ang mga bagay na upang lalo silang lumapit at magtiwala lang sa Kanya at mahayag ang Kanyang kadakilaan. Kahit ikaw o sino man ang dumanas ng ganon at magtagumpay, ay mas titibay at mas magiging matatag ang ating pananampalataya sa Diyos. So remember this, God is always in full control of our lives. Accidents are just incidents in God's good plan for us. Sabi nga sa aklat ng Romans 5, 3 and 4, not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Sa Tagalog, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Building a Christ-like character. Sa Romans 8:17, we go through exactly what Christ goes through. If we go through the hard times with Him, then we're certainly going to go through the good times with Him. Di ba napakaganda ng pangako ng Panginoon? Sabi, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya after mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok at problema bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Katulad tayo ng mga mamahaling mga alahas na nasa pandayan, kapag maraming mga usli-usli ay kakayasin, pipit-pitin, mamartiluhin. At habang mahirap tanggalin ang mga sobra sa paligid, ay mas malakas na palo at pagtapyas ang kailangan hanggang sa maging pulido at makinis ang kalalabasan, hanggang sa lumabas na ang tunay nitong ganda, ang tunay nating ganda. Ganun ginagawa ng Diyos. So, every problem is a character building opportunity. And the more difficult it is, the greater the potential for building spiritual muscle and moral fiber. Sabi nga sa James 1:3, because you know that the testing of your faith develops perseverance, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Sa Hebrews 10:36, sabi dito, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Sa Tagalog, kinakailangan na kayo ay magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap naman ang Kanyang pangako sa atin. So, mga kapatid, kapag tayo lumalapit sa Diyos, pray not to comfort you, but to conform you. Diba? Because to comfort is just to feel good. To conform is to be more like Christ. And don't
ever ask God the question, why me, Lord? But ask Him, Lord, what do you want me to learn from these things? Because we will never know that God is all we need until God is all we've got. And when we have nothing but Christ, we have everything. Alam natin yan. So, sa panahon po ngayon, hindi walang pakialam ang ating Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran o sa buong mundo. Tandaan natin na ang ating Diyos ay buhay, di ba? Ibig sabihin, kapag buhay, nakakakita siya, nakakarinig siya. So alam niya ang nangyayari sa ating paligid. Wala nang pagkakaiba ngayon sa lahat, no? Ibig sabihin, ang lahat ng mga bansa, mayaman at mahirap na bansa, ay sinasalanta ngayon ng COVID-19. Nagkakaroon pa nga ng discrimination, racial and regional discrimination. USA, China, Italy, France, at iba pang mga malaking bansa. Pag nalaman na galing ka sa lugar o sa mga lugar kung saan ay laganap ang virus, iiwasan ka. Mayroon pang blaming game ang US and China kung saan nag-originate ang virus. Kasi sinisisi ng presidente ng US na dahil sa China nagsimbol ang virus. Sabi naman ng China, dinala yun ng isang American soldier sa kanilang bansa at kaya lumaganap ito, nagsimula sa kanilang bansa. Parang ganoon, blaming game. Maging dito sa atin, may discrimination na rin. Ang sakit kaya sa loob na pag lalabas ka, may malapitan ka sa labas at bigla kang iiwasan na parang kang may ketong, di ba parang sakit sa loob nun. Lalo na yung mga naka-uniform na mga nurses and doctors ay iniiwasan na baka may dalang virus, di ba? So, ang sakit ng loob nila. Hindi mo naman masisi dahil nga sa fatal ang virus na ito, lalo kung mahina ang resistensya mo. So, kaya meron tayong tinatawag na social distancing, diba? Stay at home. Pero ang virus na ito ay wala siyang i-discriminate. Lahat ay hahawaan niya. Walang mahirap, walang mayaman, kilala o hindi kilalang tao kakapitan niya. No? Makikita mo sa mga lugar kung saan laganap ito ay mga apaw na o puno na ang mga healthcare facilities nila at mga hospitals at gumagawa na rin sila ng paraan para matugunan ang iba pang mga pangailangan, pero kulang pa rin. Face mask, PPEs, ventilators at iba pa, maging mga health workers ay kulang na at nangamatay pa ang iba dahil na rin sa virus. Kung kahit pati yung mga retirado ng mga doktor at mga nurses ay kinakailangan nilang ibalik sa serbisyo para lang matugunan ang kanilang pangailangan. Sa ibang bansa, may mga malaking mga refrigerated trucks, makikita natin, no? Na nasa labas ng mga hospitals para magsilbi lang na temporary morgue or morgue para sa mga namamatay dahil sa COVID-19. Yung mga skating rinks nila na yelo, diba? Na ginagawang tambakan ng mga namatay. At ang masakit, yung ibang mga hospitals ay kinakailangan nilang mamili kung sino sa mga pasyente dinadala sa kanila ang mas karapat dapat na unahin at isalba ang buhay na may mas pakinabang pa. Kung sino ang bibigyan at lalagyan ng ventilator para makahinga at mabuhay pa. So, hospitals are helping people, but now hospitals need help from other people. Walang sinabi ang malalaking bansa, sila ay pinatumba at pinapatumba ng virus na kumakalat sa ngayon. Hindi kaya ng kanilang mga super weapons dahil ito ay isang unseen or invisible enemy. Again, buhay ang ating Diyos at alam niya lahat ang nangyayari sa buong mundo o sa kanyang sangnilikha. Naghihintay lang din siya, mga kapatid, sa atin. May hinihintay lang din siya sa atin. And
He is giving us time, enough time. Actually, He is giving us all the time in the world right now. He is trying to stop everything while most part of the world is at rest. And He did it so we can have time to know Him, to acknowledge Him, and to accept Him as our Lord and Savior. Until such time, we shall receive His forgiveness and be back to our normal lives. Diba? Yung madalas natin marinig ngayon, no? Kahit sa social media, yung sa 2 Chronicles 7:14, ano ba sinasabi doon? Sabi ng Panginoon, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang hinihintay niya. Kaya nga, He put everything to stop para lang ma-realize ng mga tao na hindi mga bagay sa mundo ang makakatulong sa ating, kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang Diyos na buhay. So again, kung dumaranas po tayo mga kapatid ng pagsubok, pagtitiis, o hirap sa kalagayan ngayon, alalahan natin sinabi ni Pedro sa 1 Peter 4:12-13, Dear friends, do not be surprised at the painful trials you are suffering, as though something strange were happening to you, but rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon, that there is glory in suffering. No? Ano lang kailangan natin gawin? Do not be surprised, no? But rejoice and be overjoyed. Diba? God's glory will be revealed soon. Malapit na dumating ang ating Panginoon. So, God's promise that there is glory in suffering. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. God bless us all.